Guys, so ito yung karugtong ng ating unang video kasi nga napakahaba na at ang dami kong nasabi para maintindihan nyo talaga guys, no? Okay, so magkano ba talaga yung magagastos? So depende yan sa lawyer nyo at meron din silang bracket. At depende din yan sa inyo guys kung meron kayong, kung masyadong mahal sa inyo at parang, di ba, yung parang alam mo na, wala naman tayong source of income at hindi natin kaya yung price talaga. So, pwede naman tayo makiusap sa kanila at makaless ng 5,000 o 10,000. So, sa akin guys, sa aking pangalawang lawyer, so, sa mga hindi nakapanood sa aking unang video, ayan, balikan nyo lang guys, may short, doon, background kung paano ako nagpalit ng lawyer. Ayan, so, sa nakuha ko na lawyer guys is a bit, may edad na siya, siguro na sa nearly 60, o 60 na siguro siya. Si attorney, so marami na siyang napanalunan na kaso at wala pa siyang natalo na kaso. So, at is ako sa tao na to at napakabuti ng kanyang puso. Kahit guys, lawyer ko lang siya at kliyente lang niya ako, pero kaya kong umiyak sa kanya at kaya niya akong i-cool down. Kumbaga, napakatalino na tao at basta kung na-meet niyo siya, parang meron kang tatay na sumbungan. Ayan, ganun yung feeling ko sa kanya. So, thankful gid ako kay God, kay Lord, na despite sa mga naranasan ko, kin-grant niya yung aking annulment. Ayan, so, magkano ba ang aking nagastos? So, hindi ko na siya bibilangin yung back and forth ko from Manila to Bacolod to Manila, series liner, ano pa mga expenses, pero yung package na pinag-usapan namin ni attorney, huwag kayo maniwala million ang gastos o huwag kayo maniwala na napakalaking gastos guys. Kayang-kaya natin kung magpursige tayo at gusto natin makawala sa bangungot na kung saan tayo ngayon. Ayan. Bangungot. Okay, so yung napag-usapan namin, ito yun, hawak ko yung aking andito yung na-sign na pag-usapan namin kung magkano. So guys, una-una, may bracket yan sila sa annulment. Depende yan sa case mo. Yung sa akin kasi is declaration of nullity of marriage. So, ibig sabihin, from the beginning, null and void yung aking kasal. Hindi ako kinasal guys. Kumbaga walang visa. Dahil sa case ko na meron siyang mental disorder. Or in short, meron siyang schizophrenia. So, it means hindi na talaga magamot. So, kahit balik-balik ta rin man, walang visa ang aming kasal. Ayan. So, magkano ba? Ang kulit ko noon, dami ko pa. So, napag-usapan namin ng lawyer ko is 150. 100,050 pesos. Kung nasa ibang bansa kayo nang mag-compute kung magkano ang exchange rate. So, i-times nyo na lang sa kung saan kayong bansa. Kaya alam ko maraming mga OFW ang nagsisearch at nakikinig ng mga annulment vlogs. Ayan, sa YouTube. So, guys, 150 ang package na napag-usapan namin ng aking lawyer. Ang acceptance fees, ayan, ito na yan. Ito yung 150. And then, pag-accept niya ng ng case mo, 'di ba gagawa ka ng story mo, yung love story mo. Ayan, papasa mo yan sa kanya, tapos gagawa rin yan siya ng kanyang version para summarize niya yan. So ang singil niya yan is 70,000. So yung filing niya, yung acceptance fee niya. So nagbigay ako on the spot ng 70,000. So yun yung una-unang i-prepare nyo guys na pangunang bayad sa inyong pag-file ng annulment. Kasama yung inyong love story kasi doon siya magbe-base, gagawa ng summarize ng iyong case. Ayan. So, sabi dito sa aming nag-usapan, balance shall be paid on the following manner. Ayan. 30,000 on the date for presentation of first witness for the petitioner. So,
Pagkatapos ko nagbayad ng 70,000, na-arrange niya lahat. Mayroon na kaming hearing in the next 2 months. And then, saka ako magbabayad ng 30,000. First witness. Ayan, first witness na isasalang sa case mo, doon ako nagbayad ng 30,000. Ayan, so, and then the rest guys na natira, yung 50,000, yun, doon ko siya ibabayad kung mapanalo niya ang aking kaso or lalabas na yung result. Ayan. Deny man yan o na-grant, you need to pay a remaining balance. Ayan. But ako naman ay talagang sabi ng lawyer ko ay ipapapanalo niya ako dahil hawak ko ang lahat na evidence. From the psychiatrist, all the receipt of the medicine is in my hand. So, 100% na panalo kami kahit balik-balik ta rin man ang mundo. Ayan. So, and then, tuwing hearing, so meron akong hearing guys na I think, nakailang hearing ba kami? In my next video, sabi ko sa inyo, nakailang hearing kami. So, bawat hearing namin ay nagbabayad ako ng 3,000. Mayroon dito, appearance fee for scheduled hearing. So, napag-usapan namin is 3,000. But, kung naalala nyo, tumaas yung gasolina after ng pandemic ba yun? So, nagsingil sa akin ng 5,000. Dahil yung lawyer ko ay from Bacolod. So, he will travel from Bacolod to Cabancalan. So, 2 hours and half. So, ang gasolina ay mahal. So, nagdagdag ako ng 2,000. So, 5,000. Pero parang 2 hearing lang yun na nakabayad ako ng 5,000. So, yun lang guys yung aking nabayaran. And then, so yun talagang less 150. Pero, the good thing is, nag-ayo pa ko guys or naghingi pa ako ng less. So, naging 140. So, hindi pa yan kasama yung ating mga witness dyan. Kung yung witness mo ay malayo, syempre gagastusan mo yan. Yung mga witness mo, magbigay ka rin ng pera or something. Kung hindi naman pera, kung family mo naman yung witness mo. So, bibigay din tayo ng something guys. Pero hindi naman siya mahal. So, 100 o 500, okay na yan. Kasi kung friend mo lang naman yon or family mo, so hindi naman sila magsingil sa'yo. Pero overall na nagastos ko, na dinirect ko bigay sa lawyer is 140. Kasi nakales ako ng 10,000. And then yung 20,000 na hindi ko nakuha sa unang lawyer ko ay yun, kumbaga gastos na rin yun. So yun lang, roughly 200,000. And then plus yung mga pamasahe sa eroplano, siguro sabihin na natin mga 300,000. Ayan, sa ilang beses din ako napabalik-balik. And then yung psychiatrist, ayan, so nagbayad lang ako ng magkano yun, 3,500. Hindi ko na siya naalala, 3,500 o 4,500. Kasi guys, yung lawyer ko at saka yung psychologist, parang nagalit ako sa kanila kasi hindi nila ako, parang alam mo yun, parang wala silang paki. Na, ayun pala, sabi ng psychologist, ay hindi siya nabayaran ng aking unang lawyer. Kaya hindi rin niya inasikaso yung aking papel. Pero the good thing is, dahil meron din siyang puso sa mga inaapi na mga kababainhan kasi babae rin siya. So, sabi niya, gagawin na lang niya ng paraan. So, nagbayad din ako ng pag-witness niya. You need to have this psychologist sa hearing nyo, guys. Kasi merong presentation of witness. Ilang beses yan. Kung tatlo yung witness mo, 3 beses din yan dadalhin sa court. So, ayun lang guys, no? Kasi napakahaba na ng ating video. And the next video, ano ba yung unang-unang kung i-present ka sa court, ano ba yung mukha doon, kumbaga. Sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung scenario doon. Ayan. So, in my next video, guys, yun ang tatalakayan natin. So, paano ba tayo mag-react sa court kung ando na tayo, ipipresent na tayo ng ating lawyer. So, ayun lang, guys. Sana maliwanag at sana naintindihan nyo yung aking mga sinasabi dito. Ito ay based in my experience. Hindi pa ako expert, hindi pa ako lawyer. Based lang guys sa aking experience yung sinasabi ko dito. At sana sa mga babae dyan katulad ko na
Same case guys, pwede kayo mag-send ng message sa akin sa aking Facebook account, Helen Dinlasa. So may A lang siya guys, Helen na dito sa channel ko, and Helen and my Facebook account. Ayan, pwede kayo mag-send sa akin ng message or comment below in the comment section. Ayan, so wala tayo ditong paghuhusga dahil marami tayong mga pagdaanan na hindi maganda in the past, but thankful tayo guys dahil si Lord merong piniprepare sa atin na best na time para sa atin. So yun lang guys, thank you for watching and see you in my next vlog. Bye!